Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras alas 10:38 na pag-aga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabosal na po tabi kita kunyan ka na Lunes sa asin na pizza 20 na po ka na bulan kan Oktubre 2025. Kaibanan ta dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pavis, asin man si Sir Pastor Serge Marmol, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba, Marahay na aga Pilipinas, good morning. Bicolan dyan Marahay na aga asin na probinsya kan Camarines Sur, Marahay na aga, pinakamagayon sa Bicol Region mga tugang. So marahay na aga po sa satuyang mga kababayan, pwede po kami magpaabot ka na sa ino pong mga paabot ni greetings asin man po duman sa mga kababayan ta, pwede man kamong magpaabot ka na sa ino pong mga reparo sumbong dyan po sa indong mga lugar na nai-encounter po nindo. Gabos yan, digdi po sa laugan na programa. Pero bago po yan, mahagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan kita sa satuyang mga trabaho, obligasyon ngunyan na aldaw. Kaya uya po an satuyang deliberate. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng 2 Korinto 5:17. Amen. Salamat sa mahal na Diyos mga tugang sa satuyang deliberate ngunyan aldaw. Bueno, mga tugang sa mga issues, taon ta daw nina atensyon iniyo po nga sinasabing kadit program sa pagkuapo ka na mga maray na mga engineer na sinasabi po na planong buhayon ngunyan kan DPWH. Mga tugang, pinag-anunsyo kaya ni Public Works Secretary Vince Dizon kan Sabado. Ang sabi ni Secretary Vince Dizon na mga tugang, plano daang pagbuhay kaniyo pong kadita engineering program kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Ini nga ni day kuning gayo aram ko na ano ang gusto nga sabiyon kaniyo pong kadits na ini mga tugang na plano pong buhayon kada opisina kada DPWH. Pero ang sabi, ining planong pagbuhay sa kadita engineering program kan Department of Public Works and Highways o DPWH, duman po yan sa pagkua asin training, pagkua pag-training kada mga matitibay na mga civil engineers digdi po sa tuya sa Pilipinas. Sabi po ni Dizon na mga tugang, kasunod ka na nagkaigwa po kay sinda ninda sinasabing pag-uurulay. Nagkaigwa nin na meeting si Dizon, si Secretary Dizon, kay dating DPWH Secretary Roelio Babi sa Singson, asin man po kay Ping De Jesus. So iyan na mga dati po iyan na mga sekretaryo kan na DPWH. Mga maray na record kayan na Singson saka Nadi Jesus kana sinda po mga secretary pa kana DPWH. And si mga maray na naginibo kani
ta mga maray na mga secretary ini, ano. So gusto man na ma-adapt, makakuha ning ideya iniyo po mga tugang si Secretary Vince Dizon. So ang sabi ang pagbuhay sa mga programa sarong paagi sarong paagi kan mga nagtatrabaho ninda tultul dyan mismo sa opisina kan DPWH. Maski maayo pa ni na padreno, halimbawa, maski sa pagbugtak baga sa posisyon, sa pagbugtak sa posisyon bilang district engineer, assistant district engineer, project engineer, o kung ano pa, maski maayo ka ni na padreno, maayo kang bistadong opisyal, arog ka na congressman, mayor, governor, secretary, kung matibay ka, kung maurag kang engineer, pwede kang mag-asenso, pwede kang maipromote mga tugang. Kaipuan lang maaraman kan mga pag-iriba kani na mga opisyal na inipalan maray, matibay, pwedeng pakinabangan, bakong kurapa na engineer. Ako unyato sa dai, iniyo po mga tugang, totoo man talaga yan, na an iba na ipopromote sa party mismo kanda sarunga posisyon ninhuli po ta igwanin mga pinagaapod na padrino system. Iyan na, totoo po yan na nangyayari. Sa lado yan kan gobyerno. Sa private, da yan pwede. Sa private, da yan pwede ta. Sa private, ipopromote ka kung matibay ka. Bakong iyo boss aye, boss pastor, boss tipin. Sa private, ipopromote ka pag marayan sa imong performance. Kung papakinabangan ka. Pero kung di ka man bako man marayan sa imong performance, bako man kulang man ang pagkaaram mo, maluya ka man, idumang ka man giraray, di ka man naalinta kung regular ka, dyan ka lang, sa position mo, masakit kang i-promote. Pero, sa government, mga tugang, sa public, sa gobyerno, iba man, maski nga ni maluya ka, maluyaan sa imong kalidad, maluyaan sa imong performance, pero kung igwa ka kadtong pinagaapod na puting kabayo, may mga kapadrino ka na nakaturukaw sa posisyon, pwede kang maipromote. Halimbawa baga mga tugang, sa lokal na lang, halimbawa, sa sarong banwaan, sa sarong syudad, pagkatapos sa sarong distrito, digdi, kung malakas ka, maski nga ni maluya ang performance mo, malakas ka, pagkatapos digdi, mga tugang maluya man ana sa imo mismong pagkanood, bako kang matibay, pwede kang i-promote na ni congressman, pwede kang i-promote ni mayor, iyan sa lokal. Ninuli ta dyan mga tugang, kung kaalyado mo, maray kang magsipsip sa alkalde, pwede kang i-promote kaiyan. Pero, digdi po sa sinasabi ni Dizon sa pagbuhay liwata mga tugang kanina kadita program, sa paghanap din mga matitibay na mga engineer, kanda DPWH, daina kinakaipuan digdi mga tugang, ana pigaapod na padrino system. Pag padrino kanda mga opisyal, kan gobernador, kan congressman, kan mayor, kan secretary, daina yan kinakaipuan. Tadigdi po mga tugang, ana mataunindalan kan sa imong promotion, iyo mismo ang kakayahan mo, ang kalidad ka na sa imong serbisyo. Antibay kan sa imong serbisyo sa gobyerno, asin bakong korupsyon. Sabi po ni Singson na ang mga engineers mapa sa irarom sa sinasabing
promotional examination na mga tugang para po sa mas halangkaw na engineering position sa sinambit ng ahensya sa bilog na nasyon. Naibuanin na Obeto na digdi po mga tugang hirayo duman sa mga padrino o patronage system. Ano po? So magkakaiguanan na examination basado mismo sa kakayahan, kalidad kana sa imong pagkaaram, kan sa imong talento. Iniyo po mga tugang, napundoan na kadita program sa mga nakalis na mga tao, ninuli po ta tinugutan kanda departamento ito pong mga outsider na makakuha kan mga slot sa mga posisyon kanda gobyerno. So dapat kung dyan ka mismo nagtatrabaho sa DPWH, engineer ka, kapas ka man, so dyan na, mag-exam ka, pagkatapos kung makalusot ka, okay. Kung di utro ka exam. So dyan na, kung minsan kaya mga tugang, maski sa mga local LGU, sa mga LGU mga tugang, igwa po nin mga bakanting posisyon. May mga vacant slot mga tugang para po sa promotion, urog na sa mga department head. Imbis na kuunon, partner, imbis na tawanin priority itong mga nagtatrabaho na sa sarong departamentong iyan, may mga kanya-kanyang departamento ang LGU. So imbis na kuunon, na-accept pa ni mga taga luwas partner. Mag-apply ka ngaya. Apply ka ngaya. So dahil man niya nag-aararam, dahil man niya nagtrabaho, dahil man niya nagpuon sa lado po kan LGU. Pero ninuli po ta may backer, mag-apply ka ngaya, taba ka ngaya, ikaan na matawanin na posisyon. Although may mga interview man yan, pero ang mas magayong kuta na, duman mo na kukunon sa mga empleyado ka na LGU, lalong-lalo na, limbawa ngaya, sa sarong department, engineer ngaya, mababakanti na ngaya planning office, planning officer ta, mababakanti ta, dyan nga sa planning officer ta, ma-retire na, may mababakanti nga posisyon, position nga, sa tuya po ngayang municipal or city engineer, tama-retire na ngaya, umakuha pa ninibang mga aplikante na mga engineer sa ibang mga lugar, sa luwas na daima nagpuon kan sa indang trabaho dyan sa munisipyo, sa departamento kan engineering. Dapat duman ka na, nag-aaram yan si mga tao, si pagpuon kan mga programa, si pagpuon kan mga programa, araram yan kan itong mga tao na yaon na dyan sa dati kan departamento, day ka na mag-ako pa na naghahali sa luwas na daima nagpuon kan trabaho po dyan na mga tugang. Kung gusto niya, mag-apply siya, puon sa ibabang posisyon, bako duman sa vacant position na sinasabi mga tugang na para sa department head. So dyan, nag-aako po kayan ang mga LGU, nin mga outsider na bako man mga empleyado kana munisipyo o kan syudad para maipnuan and bakanting posisyon. Urog na kung ito naga-apply, makusog, may padrino. Iyon ni an makanos mga tugang. Bakong araw katong dati ng empleyado po dyan, kana munisipyo o kana departamento, nagali dyan, taararam na ninda kung ano ang gigiribon, ano ang tatrabahon. So, iyan napundo yan mga tugang, iyan pong sinasabing kadita program, kan mga nakalis na taon, ninuli po kan tinugutan, kan departamento, ito mga outsider na makukuha, asin makakuha nina islat o posisyon sa parte kan opisina kan DPWH sa mga tugang. So, ang kadit engineering program, iniyo po nagpuon kan 2013 sa liderato kadto ni Singsun. Kada ini iyo pa mga tugang ang sekretaryo kan DPWH.
asin na nakatala nining mga tugang nakatala nining bagong entry standards sa parte kan profession kan mga engineer urog na dyan po sa parte kan DPWH. Sabi kan DPWH kabali sa mga programa iyo po ang classroom studies, field immersion, as in leadership and public service workshop. So anhihilingon ka ni sa pag-promote duman sa promotion partner hihilingon ka ni itong sa imong academic standard duman po sa parte mismo ka na ika nagkaklase pa siguro si mga grades dyan iyo ang tatawanin doon pagkatapos itong field immersion pagpuon mo dyan po sa parte mismo kanda ika magtrabaho bilang engineer sa field takadaklan kaya sa mga engineer mga tugang nagpupuon yan sa field mga tugang bago yan na ipopromote sa mas halangkaw na posisyon iguaman itong iba na yaon lang sa opisina pero ang kadaklan majority kani yaon po sa field sinda nagmamanage kana mga project sinda nagapapadalagan and saro pa dyan sa hihilingon and sa imong liderato ang leadership and sa imong liderato pagkatapos an sa imong serbisyo public service o an sa imong trabaho mga tugang so saro yan sa hilingon sa parte mismo kan promotion pag sinabing leadership siyempre maray maray an sa imong pagpapadalagan and bako kang kurap pag sinabing leadership tapag kurap ka automatic dahil ka nakabali dahil ka na ipopromote takurap ka nga ni baka maubos mo na naman ang sintabo kan na gobyerno ang sintabo kan departamento so dyan na maagi wara na itong mga pigsasabing mga padrino system dahil tamang kaya kinakaipuan ang padrino system ang kadaklan sa nangyayari sa padrino system na ninulitan nila og kan na politiko mga tugang nilaog ni mayor nilaog ni vice mayor o kung si Isay pa na naglaog mga tugang anda luwas nagkakaigwanin na utang na buot and sa utang na buot dyan po mga tugang nagpupuon and korupsyon ninulita digdibistado nilaog tinabangan maray ang relasyon kana duwa kana politiko sa kaitong pinagapromote na engineer sa sarong posisyon maray itong sendang eribanan taan naglaog baya nagpadrino si politiko so dyan na po mga tugang napuon sa maray na relasyon ninda dyan po minapuon itong korupsyon na mga tugang sa pagikan na utang na buot kung ano man si gusto kan na politiko nangyayari so naiintunses si mga programa kan na gobyerno asin si kwarta kan na gobyerno. Sabi ni Dison and importansya kan na sinasabing young engineers recruitment program kung saan digdi po nagkukuha ang gobyerno kadtong mga sinasabing mga hoben na mga engineer asin nag-aalok nin mas halangkaw na sahod. Mga tugang, digdi po kaya kung minsan kadakol sa totoo lang kadakol nin mga engineer kita ngunyan kadakol mga pasado na iyan sa board sa civil engineering board mga tugang ngunyan anda resulta ano anda resulta ninuli tamayo ni na padrino ang mga ini ay nakakalaog sa gobyerno maski parasado na kung digdiman makalaog sa gobyerno ida itulos nagiging regular pero parasado na yan sa parte mismo kanda board mga tugang sinda
mga casual employee o kung bako man casual, mga job order pa na dapat nan arog po kani automatic digdi si mga bagong mga graduar tabako pa yan mga korapto si mga bagong mga graduado na nakaparasar iyan ang dapat kinukul up na iyan ang dapat tinitraining na tinitraining na maging maray mga tugang ana performance ninda maray ang public service workshop ninda tangani po na digdi po pakinabangan kanda gobyerno nagluluwa sa mga tugang ninulita mayo po ni na baker ana mga engineer na ini dai po nakakalaog partikular na sa opisina kan gobyerno kan DPWH mga tugang dai nakakalaog kaya baga kung minsan mahihiling mo dakol po na mga engineer mga CE civil engineer an tambay an iba man na mga civil engineer ninulita dai tatawan na oportunidad dai natatawan nin pagkakataon kan gobyerno na mag-serbi mga tugang sa gobyerno napipiritan tanganing di mabakante partner napipiritan na ang gigibuhon iyo po na mag-abroad na sana mag-abroad na sana an ibang mga engineers man an ibang mga engineer tadai po mga tugang natawanin pagkakataon na makalaog sa opisina kanda gobyerno sa parte kanda DPWH asin iba pa taan CE kadaklan kayan pag sinabing CE civil engineer mga tugang kadaklan kayan iyan nagtatrabaho sa DPWH o sa LGU o maging sa iba pang mga ahensya kan gobyerno araw kan na National Irrigation Administration so pag dai natawan yung pagkakataon na mga tugang an iba niya tong mga engineer napipiritan na mga tugang na maglaog nin ibang profesyon an iba nagiging teacher para dai po mabakante nagiging teacher an iba niya to so yaon yan dyan nagtutukdo man giraray sa parte ken mga sa parte ken mga estudyante sa engineering o yaon dyan nagtutukdo nin mathematics sa secondary and maging sa parte kan college so iyan ang nagiging profession kan iba na mga tugang yato na mga engineer na nag-graduate ninuli po dai po natawan yung pagkakataon na makalaog sa gobyerno tamayo po kadtong pinag-aapod na padrino system iyan ang problema dyan iyan mga padrino system kaya kung minsan maray man ini magayon man ini kung ang pagbabasihan iyo po ang pagkua asin pag-promote nin mga bagong mga engineer dyan po sa parte kan DPWH ining pinag-aapod nindang kadata program so tawan tanin na pagkakataon kung nangyari iyan kan panahon ni Singso na mga tugang nangyari iyan isin na naging epektibo kan panahon ninda tada ita ibalik ano tada ita tawanin pagkakataon giraray na may implementar ngunya na panahon na grabe po ang korupsyon si mga antigong mga engineer grabe po ang kinakaimbultuan na mga korupsyon so iyan ang saro sa kinakaipuan natawanan nin atensyon tawanan nin doon na mga tugang kan gobyerno kung iyan ang ikakarahay tangani po na mawara iniyo po mga pinag-aapod niya itong korupto and tanganing mapakaray and trabaho implementasyon kan mga proyekto sa laog po kan DPWH na kung saan digdi po pinagtatawan nin dakulang pundo kan gobyerno tabako man lang po mga tugang ang trabaho kan DPWH bako man lang nakaatang sa flood control bako man lang nakaatang sa tinampo kadakol ni mga trabaho and mga engineers kan DPWH yaon ang pagpapagibo nin tulay pagpapagibo mga tugang kaniyo po nga pinag-aapod niya to na mga
ini pong piga po niya itong mga tinampo, mga flood control, mga edipisyo, mga dam, so iyan kaput yan gabus kan mga engineer kan DPWH, mga tugang asin kan na National Irrigation Administration, so iyan mga focus kaning mga engineer na ni bako lang sarong proyekto sa indang kinakaputan, kadakol po na mga proyekto an kaput kan mga civil engineer. Bakong arog kan mechanical engineer na mechanical engineer nakakuyan sa na yan, naka-focus sa na yan mga tugang sa mga technical works, arog kan pag-disenyo ngaya kan ini yung mga auto o arog kayan, so gibo yan, mga planta, o gibo yan kan mechanical. Pero pag-abot po sa mga tulay, mga tulay, tinampo, flood control, pagkatapos ini yung mga building, mga dam, so trabaho yan kaniyo pong civil engineer mga tugang. Kaya digdi, siguro sabi ko na nga ni tawanin tsansa kung iyan ikakarahay, tadaita ibalik, nanganing makasiguro kita na iniyo pong mga hubin na mga engineer, na daipa, nakakanood magkurakot, iyo ang magiging mga maray na leader asin mapadalagan kan mga ahensya kan gobyerno, lalong-lalo na kan mga proyekto na dakulang kantidad na tinutustusan po kan sa tuya pong gobyerno. So tawan ta nin pagkakataon na nguarin daw ilingon ta, nguarin daw ini pwedeng gibuhon, nguarin daw pwedeng gibuhon ta. Sa totoo lang si mga sa totoo lang ngunyan, ako unyato na igwang dai, sabi yun tanang akuon mina igwang dai nakaka-recibe nin ayuda lagay na ibang engineer sa DPWH, pero kadaklan na sa mga yao nag-oopisina sa DPWH, maski puro pa nawiwitikan yan maski kadikit, partner, nawiwitikan yan maski kadikit mga tugang, bako lang itong bilyon pesos, bako lang milyon pesos, kundi maski kadikit nakakawitik yan, so digdi po, ini yung mga dati na nakaturukaw ngunyan, kunbaga, ining dati ng mga nakaturukaw ngunyan ng mga engineer, mga tugang, sinda, hasa na, hasa na sa mga araw po kayan na mga klase ni na transaksyon. Kunbaga, nakanood na, kung sa pag-ieskwela, nakanood na mga tugang. Kaya, kinakaipuan na sigurong baguhon ana sistema. Kaipuan ng mga bagong mga engineer, mga hubin na mga engineer dapat tawanan nin pagkakataon na makalaog sa parte kan DPWH asin si mga bagong engineer kun kapasman, kun maurag man mga tugang tawanan nin pagkakataon na magkaput bilang iyo pamayukan sarong departamento dyan po sa parte ka na DPWH kung gusto niya to na mabagoan na sistema dyan. Taan mga ini, dai pa po nakakanood. Dai pa nakakanood kana mga daralagan, kalakalan dyan po sa opisina kan DPWH. Mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kan programa duman sa mga kababayan ta. Good morning, maray na aga, kumusta ka mo? Sa satuya pong mga kababayan na mga tugang. Uy, sabi mga tugang sa impormasyon, duman sa mga kababayan ta, iniyo pong sabi ni Soto, ni Senador Soto, presidente ka na Senado, sa urulay mapadapit po mga tugang, digdi po sa
BGC boys o ito mga kontratista baga mga tugang sa maanumaliyang mga proyekto. So pwede po da giraray ano ang sabi ni Soto mga tugang, ini yung pong pinag-aapod na BGC boys Corley pwede pong makulong sa gunang 2028 diyan po sa Senado. Sa Senado sabi po yan ni Senador Soto ining pinagbansagan na BGC boys asin ang kontratista na si Corley Diskaya. Sigun kay Senate President Vicente Tito Soto III, iniyo pong BGC boys mga tugang na sinasabing sinda dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, si Assistant District Engineer JP Mendoza, asin po mga tugang ang kontratista na si Corley and pinagapatawan baganin na contempt kan Senate Blue Ribbon Committee. Ninuli po kan an mga ini nagbubutog mga tugang. Sabi duman sa ringkunada, sabi duman ka pastor sa ringkunada, butugon. Pag sinabing butugon, pwedeng putikon ka. Hambugon ka ngaya. So ninuli po dakan paghahambog mga tugang kaniyong sinasabing BGC boys mga tugang sindabaga pinag-contempt kanda Senate Blue Ribbon Committee darayan kanda ginigibong investigasyon sa flood control scandal dyan po sa Department of Public Works and Highways o DPWH mga tugang. Ang paliwanag ni Vice President mga tugang paliwanag ni Senate President Soto na ang buhay ka na contempt ka na Senado, ang gustong sabihin ka na ang buhay kan contempt ka na Senado mga tugang and poder and periodo sagkod na po dang sinda dai pa naga-adjourn dai pa nagagadan and adjournment kana Senado asin na Kamara de Representantes. Gustong sabihin na mga tugang and contempt power lalong-lalo na ang pagkontempt digdi sa mga personang ini kabali na si Corley Diskaya sagkod pang 2028 2028 ano ngunyan 2025 so may tulong taon pa sagkod ng 2028 mga tugang apwera kun iniyo po da bubong kagun na hahaliun na po kana Senado ang pinataw na contempt sagkod ng yaon pa dai pa po pinag-ahali, dai pa pinaglilif kana Senado iniyo pong contempt laban po digdi sa nasambit ng mga persona sinda po magpapadagos-dagos na nakakulong sa laog kan na Senado sagkod ng 2028. Medyo makuyan-kuyan ni partner. Tamayo kang kaibanan dyan sa partibismo kan na kulungan mo sa Senado. Medyo masakit-sakit ini. Abot pa palan sindang 2028. So igwa pa sinda need haros tulong taon. Haros tulong taon sa termino iyan mga tugang ka na presenting Senado ngunyan and sa termino pa yan ang tulong taon sa termino pa yan ni President Bongbong Marcos. Tatulong taon pa partner si President Bongbong Marcos. So Supreme Court decision ang sabi kaya na mga tugang ang Supreme Court decision digdi sagkod ng habang buhay
an investigation kan na Kongreso asin kan na Senado o kan na House mga tugang sinasabi digdi an sabi kaya nindang kaputan an contempt sagkod ng pag-adjourn ka na sinasabing sign die and iba pang klase nin mga pwedeng apodigdi. Kung maayo pong nangyari dyan, talagang mapipiritan base sa Korte Suprema o sa ruling kan na Supreme Court na pag-abot po kan June 2028 i-release iniyo pong sinasabing mga persona na involved po dumanda sa flood control project anomaly duman po sa parte kana iniimbestigaran orog na ining pinagaapod na BGC Boys asin si Corley Diskaya mga tugang so iyan ang napaliwanag pag-abot kan June 28 i-release June 2028 i-release kung mayo nin mangyari kung mayo nin mangyari digdi po sa investigasyon na pinagagigibo kung may kasuguan man ang korte na ilipat nin kulungan iniyo pong apat tulos na tatawanin na atensyon masunod digdi iniyo pong Senado mga tugang oras na pinaaresto sindakan korte alangan man na dai iniitao alangan man na dai iniitao ka na Senado sabi ni Soto digdi po ngaya siyempre tamay kasuguan nga na korte pinapaaresto and ililipat ni na kulungan itatao mi ngayon masunod niya kami sa parte mismo ka na korte so kinontra ni Soto an kaagadan ngunyan kaniyo pong BGC Boys sa pagikan pinagsasabing house arrest ninulita maski naihirak nga ni an grupo ana Senado sa pamilya kan na mga nasambit na mga persona ining BCG Boys sa kasi Corley Diskaya mga tugang mas naihirak dasinda parte mismo kana mga namamanwaan ng mga Pilipino. Tamaray niyo pong nasambit ng mga grupong inikan na BGC Boys pagkatapos iniyo pong si Diskayat nagpasiram-siram na ini. Nagpasiram-siram na ini. Mga tugang ka na sa indang buhay kanda ipa nagkakaiguanin na investigasyon mapadapit po sa maanumaliyang mga proyekto. Pero itong mga kababayan ta ang nakakairak tadai ito nakanamit nin kasiraman kan sa indang buhay partner imbis ang namati kadto kana mga kababayan ta puro pagsakit puro pagsakit asin katakutan darakan na an sa indang mga lugar perming binabaha and hanggang ngunyan itong mga lugar mga tugang na sinasabing igwanin mga anomalya sa proyekto kanda flood control may mga kickback sagkod ngunyan baha pa man giraray pirang bulan na magsasarong taon na mga tugang na nagkaigwanin ba sa inda sagkod ngunyan baha pa man giraray kaya mas nakakahirak an mga ini ninuli po ta daininda namati an kasiraman kan buhay arog kan namati kaniyo pong grupo kan BGC asin man po kaniyo pong pamilya Diskaya oo nakakairak ana mga ini naihirak sa parte kan na pamilya pero kunilingon mo grabe si pasiram-siram kan na buhay ninda kadtong yaong pasinda sa luwas partner bakong iyo pastor nagparapasiram-siram sinda kan na buhay ninda and ang ginamit ninda sa pagparapasiram-siram kanda buhay ninda mga tugang nagpasasa sinda sa kwarta kan na taong bayan sa kwarta kan mga namamanwaan ng mga Pilipino and si mga Pilipino
na dapat iyo ang manginginabang kan kwarta kan Pilipino mga tugang na maging maray ang pagbuhay ninda oral daw ang namamati ninda peligro asin na pagsakit. So mas makahirak ini yung mga tawong ini. Kung ikukumpara digdi po sa mga grupo kan BGC asin man kan Pamilya Diskaya. So mas nakakahirak. Ta haros sa aral daw yaon po mga tugang nakababad na mga ini sa baha nagbuburbang ka na pwedeng digdi mabugtak sa peligro ang sindang buhay. Dahil aram ba mga tugang ko na duman sa baha partner dahil aram kung may buhaya na duman may buhaya duman na totoo partner. Nakatindogan mga buhaya naglalakaw-lakaw kung minsan nakakutsi pa. Pero itong buhaya sa tubig, ito ang masakit, partner. Takon digdi, ururagan ang mga aki ninda. Taperming nakababad sa kunya na mga tugang, dahil nagkukulpa, dahil naguupa, ana baha duman sa nasambit ng lugar. Ining mga buhayang nagtataram, okay lang yan. Pastor? Okay lang yan mga buhayang nagtataram, mga tugang. Pero itong tunay na buhay talagang naglalangoy-langoy dyan nag-i-star sa partibismo ka na tubig. Yan ang masakit. Data aram kung iguana ta. Ang mga arog baga kayang partner, istarin yan yung mga buhaya. Bakong iyo, pastor. Iyan na mga tugang. Kaya digdi, ang sabi ni Soto, sagkod ng digdi po nag-iimbestigar kana nasambit ng kaso sagud ng digdi mayo nin desisyon ana korte na ilipat iniyo pong mga BGC group saka si Diskaya magpapadagos-dagos ini ninuli po kana nakakontempt ini so magpapadagos-dagos na nakapreso po sa laog mismo kana Senado sagud ng 2028 mga tugang. So, makahirak talaga kung nihilingon mo ang sitwasyon. Kundi, nang kaigwanin na kalukuhan sa partibismo ka na sa indang trabaho, nagkaigwaning kalukuhan ini mga taong ini, sindaman lang naggibo kan sa indang konsekwensya kung taano ta sinda mismo nakakulungon yan, kung taano ta nagsasakit sinda sa kulungan, sa irarom ka na Senado mga tugang. Kaginibuan ninda, bako maning kaginibuan ka na kung si say paman, sinda naggusto kan buhay na iyan na, bakong iyo pastor, kamo nagusto kan buhay na iyan, kaya dyan magdusa man kamo, tasagkod nyo yan, itong mga tao na yaon duman sa mga lugar kan na pinatindog nindong flood control na mayo man, pinatindog nindong flood control na daiman tarapos, pinatindog nindong flood control na nagkagaraba tulos, nagsasakit sa kudngunyan. And kadakol na mga binawian nin buhay, ninhuli kan ba. Sa pagtubod ko ta na itong mga proyektong ito, kung tinultol lang nindo, nakasalbaran sa tuyang mga kababayan. Bakong iyo po, kung ginibo lang nin tultul, kung nagsunod lang sa programa, sa program of works, iniyo pong mga opisyal na iniasin kung nai-implementar lang nin tultul anasambit na mga proyekto. Kuta na, mayo nin nagdudusa. Pati kamo, dahil kamo madusa. Pati itong mga pamilya na nagkagaradan na itong sa indang mga kapamilya asin sagkod ngunyan na nabaha pa man giraray, dahil kuta na nagdudusa. So, kaginibuan kaya nindo. Kaya sabi ninda, magdusa ka. Magdusa ka. Iyan na, dahil pangani yan na pinalidad. Kung may pinalidad na, iyan ang masakit. Makukulong ka na, mabayad ka pa sa parte ka na gobyerno. Kung pirang milyon, pirang bilyon ana itatao mo. So, tama lang siguro. Iniyo po mga tugang, basado sa payag ni Soto, tama lang. And majority kana mga Pilipino ang talagang nagsasabi na dapat makulong ang mga
may kasalan. Dahil mi sinasabi nagabus na napangaranan duman sa sinasabing maanumaliyang proyekto, may kickback o korupsyon. Dahil mi sinasabi nagabus ito guilty. Pwedeng pwedeng idinamay o kung ano. Kaya lang digdi dai pa po tapos ang investigasyon. And sagkod na nga dai pa tapos ang investigasyon abot sa 2028 na magdadanay iniyo po mga tugang grupo ka na Senado magdadanay man sa gunang 2028 sa pagkakakulong sa irarom ka na Senado anasambit na nga mga persona. Ano po? So iyan parte yan kang konsekwensya parte yan kang konsekwensya mga tugang na naginibunindo uli po ka na pag kurap kun kinurap man an mga kwarta ka na gobyerno and parte yan ka na maanumaliyang proyekto nahiling digdi po proben na may anomalya na proyekto taigwang nga dahil na dahil po nagka-Korean dahil nagkaharaman and may mga nagkagarba and igwa po nga dahil man pinatrabaho o mayong pinatrabaho sa korupsyon na mga tugang depende pa iyan depende iyan takon may mga persona na dahil man talaga inabot kun igwa na mga persona na dahil inabot dapat mapalibre man. Digdi po sa kasalan sa paglapag kana korupsyon kana gobyerno. Mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog kana programa duman sa mga kababayan ta marhay na aga giraray sa tuyang mga parantabay. Oy, si Governor Elry Villaporte kan probinsya kan Camarines Sur nagpahayag na ayuda para sa kadagdagan na nasarong milyon na mga lula at lulo iniyo po dakulang bagay ninulita ngunyan aram kana gabos sa tao kana presenting budget season sa 20 Congress mga tugang isinulong po ini isinulong po ini mga tugang ni Governor Elry Villaporte kan siya congressman pa kayto an kadagdagan mga tugang na pundo para po sa 14 bilyones pesos duman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. So maray ini yung sarungling ini na pinagasulong ni dating congressman Elry Villaporte kan siya congressman pa kanda 2nd district kan Camarines Sur ta siya po kaya gobernador ng unyan so approve yan and iniyo pong kadagdagan na 14 billion bakong milyon pala na 14 billion pesos para po duman sa Department of Social Welfare and Development DSWD na magagamit po kan mga lulo and lula iniyo po tanganing mapuunan na kanda gobyerno ang pagdul po kan pinag-aapod na 1,000 pesos na bulanan na pensyon para sa haros sarong milyon na indigent asin na kwalipikadong mga senior citizen na mga tugang mga lulo asin na mga lula na dai na po nakakaresibi nin anuman na klaseng ayuda nin huli po ka na kakapusan nin na pundo. So kadagdagan pagtaunin na 1,000 pesos na bulanan na pensyon sa haros 1 milyon na mga indigent na mga lula asin lulo. Ito pong mga kwalipikado pag sinabi kaya nga indigent dapat ito talagang mga tios. Si mga tios niya to na mga lula and lulo and dakulang bagay po ini yung link ini na isinulong ni Congressman Elry Villaporte kan siya congressman pa sabi ko nga ni gobernador na ini iniyo po makakatabang na maray
makakatabang na maray sa party po kana sa tuyang mga senior citizen. And iyo na pati iyan, hinahalat naman yan kana sa tuyang mga senior citizen na mga tugang. Maski gobernador na, iniyo po nga si Gobernador El Rey Villafuerte, dahil man siya nagpupundo sa pag-follow up mga tugang, dumanda sa parte kan na DBM sa Department of Budget and Management saka sa opisina kan DPWH tanganing maipasudod na itong sa iyang lay na na-approve para po sa 1,000 na pesos kada bulan na pensyon kan mga senior citizen. Dahil siya nagpapabaya. Ani ba kayang mga congressman na mga tugang pagtapos na kan sa indang termino, pagtapos na si termino partner, tapos naman ang sa indang obligasyon, mayo na nina pakiaram, mayo na nina follow up, duman sa mga lay, masabi, ay tapos naman niya, local naman baga nga ako, digdi naman niya ako si serve sa samuyang banwaan, sa samuyang syudad, sa samuyang probinsya, bako naman baga nga akong congressman, so bako mina po ngayon na trabaho. Pero digdi ba nga tugang, ninuli kay ni, dahil nagpundo si Governor El Rey Villafuerte, maski bako na siya nga congressman, dahil ini nagapundo, tangani po mga tugang, na digdi po i-follow up sa parte mismo kan na Department of Budget as in DSWD na itauna po sa mga senior citizen and 100 o 1,000 pesos na pensyon sa kada taon. So haros 1 milyon na indigent senior citizen na mga tugang na kwalipikado po digdi sa sinasabing IPISC Social Pension for Indigent senior citizen padagos na nasa waiting list kada DSWD. Asin ninulit digdi po mga tugang nagdadanay na yaon po sa waiting list dahil ninda nare-resibi bulanan na social pension iyan bunga naman kanduang lay asin kinakaipuan na digdi po nare-resibi ka na nangangaipong mga Pilipino na nag-iedad po 60 anyos kung saan saro po sa mga author kani iyo mismo si Congressman na El Rey Villafuerte nangunyan gobernador na ka na probinsya kan Camarines Sur. So haloy na kaya sabi ni Gobernador El Rey Villafuerte, maski maayo ako duman sa Congress, permi ko yan na pinagapapalo up, pinagtatawanin na doon and ini pwedeng maitauna, pwedeng maitauna sa parte po kana mga beneficiaryo na mga indigent na mga senior citizen. Si mga tios lang, si mga tios, pero igwaman po itong sarong bill, igwaman para po duman sa mga tugang niyato na mga senior citizen, may mga kadagdagan man sinda na mga benepisyo na kung saan duman po mga tugang mismong si Governor El Rey Villafuerte kan siya yaon pa sa Congress naggibo. Kaya digdi naglalaom po sa final version kan General Appropriation Act o iniyo pong pinag-aapod na GAA of 2026 na pinag-sumiter mga tugang sa Congress, sa Kongreso kay President Bongbong Marcos Jr. and kabali na po sa pinaghahalat na dagdag na pundo tanganing maibali na sa kan DSWD iniyo pong mga indigent mga senior citizen na naon po duman sa pinag-aapod na waiting list para lang po makaresibi ka na sinasabing bulanan na 1,000 pesos na pensyon. Igwa po kay mga tugang, duman sa mga kababayan ta, igwa po ni 4,085 na mga 4,085 million 4,085 million na indigent senior citizen na naka-enroll po sa parte mismo kan SPI
SC program nakaresibi nakaresibi ng mga tugang kana sa indang bulanan na allowance. Iguana ni mga senior citizen na nakakaresibi na kadtong bulanan na allowance sa mga tugang. Iyan basado po iyan duman sa pinag-aapod na Republic Act RA number 994 asin na RA number 11196 ninuli kan ang gobyerno may bastante lang na pundo para itao ang bulanan na social pension para sa nasambit ng bilang kan mga beneficiaryong senior citizen. Sinda mga tugang nakakaresibi na puon kan dagdagan po ni 500 so ito po nga bilang na ito kana nasambit ng mga senior citizen sinda po bulanan nang nakakaresibi. Pero igwapa ni na haros 1 million na nakalista po sa social pension na mga indigent mga senior citizen anday pa po nakakaresibi. Kaya digdi po mas padagos na pinagtutukan ini ni Governor Elry Villaporte. Tangani po na mai-release naman kan DBM asin man kan DSWD. Asin may sarong milyon pa kwalipikadong mga senior citizen na yaon po sa waiting list mga tugang asin na nagahalat ka na sa indang ayuda. Iniyo pong Republic Act 9994 ito pong pinag-aapon niya itong Expanded Senior Citizen Act of 2010. Ini nakapalaman iyo po ang bulanan na social pension, SOCPEN, na nagkakantidad 500 pesos sa mga kwalipikadong mga senior citizen bilang ayuda sa saindang kabuhayan asin medical needs. Mantang dinubliman sa pagikan na Republic Act 11916 mga tugang o ang pinag-aapod na an act increasing the social pension of senior citizen. An SOCPEN na nabanggit ginibong 1,000 sa pagpuon po kana 2024. So nare-receive na iyan kana senior citizen. Saro siya si Congressman Elry Caidto ngunyan gobernador kana probinsya, saro man siya sa nagpanday kanasambit ng lay na nagpapadubli dumampo sa ayuda mga tugang na nagkakantidad 1,000 peso. Kaya digdi nagaapila na iniyo pong si Congressman Elry Villaporte o Governor Elry Villaporte sa mga mambabatas sa tuya pong mga lehislador o congressman na ikonsidera ana pagtagama kaniyo pong dagdag mga tugang na alokasyon ni 14 billion pesos sa parte po kana DSWD tanganing matauan na anasambit ng ahensya nin bulanan na pensyon gabus na mga kwalipikado na mga indigent na mga senior na yaon po sa waiting list kana SPICS asin na dati na po na nakalista para po sa mga benepisyong ini. So sa deliberasyon kana Kamara de Representantes sa mga tugang sa sinambit ng budget kana DSWD sa prosopuesto kana GAA digdi po para sa 2026 sinabi kana departamento na kinakaipuan na nangangaipusindanin dagdag na 13.9 billion peso para po punduhan iniyo pong SPISC requirements sa mga nagahalat pong mga benepisyaryo kan Social Protection Program para po sa mga guranga mga tugang. So ngunyan sinasabi na naglalaom na mayong magiging aberya sa paglilipat kaniyo pong National Commission of Senior Citizen NCSC
gikan po sa opisina kan presidente, pasiring po sa opisina kan DSWD. Asin naglalaom ang mga tugang na streaming move na ini and mataunindalan para digdi po magpadagos kana nasambit ng bagay na iimplementar kana social protection program para po sa kinakarkulo na 11 milyones na mga gurang na mga Pilipino digdi po sa satuyang lugar o Pilipinas. So nilalauman po and sa nasambit na paglipat magkakaigwa po ni na mas maray na transition kung saan magpapadagos-dagos ang implementasyon kan mga programa para po sa mga gurang na mga Pilipino urog na po sa inaapod na hassle-free na pagresibi kan bulanan na sukpin na nagkakantidad mga tugang ninsang ribo para po sa gabos na mga indigent na mga gurang. Ikasabay po kan Republic Act 1196 saro pang lay kaibanan na po digdi mga tugang sa panginot na author digdi po sa nasambit ng lay mga tugang iyo si Gobernador L. Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Iniyo po aniyo pong nasambit ng bagay iyo po ang Republic Act mga tugang nasaro pang pinag-tawan niya nin atensyon iyo po ang Republic Act 10868 na may tinatao na dumampo sa mga kababayan tanin na 100,000 pesos na regalo para po sa kada senior citizen na nag-abot po mga tugang ni na 100 na taon na. So kasabay kan na Republic Act 11196 ining saro pang ling ini nasa iya pong pasar duman sa Congress mga tugang iyo ana granting benefits to Filipino octogenarians and nana-AIDS-narians mga tugang na pinag-emyendahan bilang Republic Act 10868 o pinagsasabing Centenarian Act of 2016. Anyway po nakapalaman na dapat makaresibi ninda 10,000 pesos na cash gift sa kada senior citizen na nag-iedad na pong 80 anyos, 85 anyos, 90 anyos, asin na 95 anyos sa mga tugang. So pag edad mo nin 80 anyos, dahil mo na kinakaipuan na mag-alaton itong mag-abot ka sa 100 na taon an sa imong edad para po makaresibi ka nin 100,000 pesos hali po sa gobyerno mga tukang. So dahil mo na kinakaipuan ng laton yan. Pag edad mo sa ng 80 anyos, makakaresibi ka na mga tugang nin 10,000 pesos. O pag nag-edad ka na naman nin 85 anyos, another 10,000 pesos. Pag nagnubinta ka, inabot 10,000 na naman. O pag inabot si Winerti ka pa sa edad na 95 anyos, igwa ka na naman ng re-resibiyon na 10,000 pesos. Pag maswerti ka pa, dahil ka nagparaka na bawal, dahil ka nagparabisyo, kung todo yaon ka sa pag-ehersisyo, alaga mo sa imong hawak sa pagikan Republic Act 10868, makakaresibi ka na 100,000 pesos na regalo kung nag-iedad ka na po na 100. So presidente na si Marcos nag-issue kadto kan sinasabing kan bulan kan September nag-issue kadtong pinagapon na executive order o EO number 96 na direktang
nagbubugtak mga tugang sa NCSC sa irarom po kanda DSWD. Gikan po sa opisina kanda presidente para po sa masa maray na polisiya asin na programa koordinasyon para sa gabus na mga benepisyo kaniyo pong mga senior citizen basado po sa Philippine Statistic Authority o PSA igwa po nin kabilugan na 9.22 million 9.22 million o 8.5% kan household population kan Pilipinas poon ka na 2020 mga tugang. Alagad basado sa pinakauring pahayag mas naglangkaw ang bilang kan mga senior citizen na igwana po ni na 11 milyones kung sain digdi po igwa ka na 8,736,887 na ang nakarehistro sa NCSC website basado sa datos kan katapusan kan September 2025. So dakulang tabang po ini para po duman sa mga kababayan na mga indigent. Pero ngunyan si iba tamay natatada pa kay nga sobra sa 1 million na mga indigent anday pa nakakaresibinin na 1,000 pesos mga tugang nin ayuda bulan-bulan para po sa sindang social pension kan mga senior citizen. Kaya digdi hinagad na po ni dating congressman asin na gobernador Elry Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur na iniyo po i-release na na takadakol naman po ang nagahalat asin na kaipuan naman po ninda na pakinabangan na nasambit ng bagay so dakulang tabang ini para po duman sa mga senior citizen inot pambakal-bakal ni na bulong pang maintenance ninda. Although ang probinsya kan Camarines Sur sa paagi po ni Governor Elry Villapuerte naglilibot ang medical team sa mga burbanwan digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur sa mga barangay sa laog kan Camarines Sur tanganing magtao nin ayuda sa mga senior citizen lalong-lalo na ang maintenance medicine ninda so itinatao po yan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Pero kaipuan man ini na mapakinabangan na kan mga senior citizen. Okay lang digdi sa Camarines Sur naglilibot, digdi sa Camarines Sur naglilibot po talaga ang gobyerno provincial sa paagi po ni Governor Elry, Congressman Migs and Congressman Luigi. Dahil po pinapabayaan mga senior citizen. Mala nga nita pag-aabot ka na medical team pag-aabot na Governor Elry Villapuerte, Congressman Migs and Congressman Luigi sa salrong lugar tanganing bisitahon ang mga constituentes partikular na ang mga senior citizen urugmahon ang mga senior citizen na mga tugang ninhuli po digdi po nakakalibre na sindang konsultasyon, nakakalibre ng salming sa mata and nakakalibre pa sindang vitamina sa kaitong maintenance medicine ninda na ililibre pa, na itatao pa kana pamilya Villapuerte. Pero sa ibang lugar, paano man pala sa ibang lugar? Na mayo ka na arog po kaning magayon na programa kan mga Villapuerte digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. So naglalaom to si iba duman sa makukuha nindang pensyon. Alagad sa tao na haman na mga tugang nasambit na lay na padrinuan ni Congressman Elry Villapuerte kan siya yaon pa sa Kongreso para abala ang pag-release kan budget dai na pupunduan. Kaya dapat ngunyan sa deliberate ka na budget dumampo sa Kongreso, sa pag-approve ka na budget and pag-perma ni President Bongbong Marcos baka lamang sa 2026 maitauna o baga lamang
kundi garo day na makakaabol ngunya na Disyembre, sa masunod na bulan kan Enero, maitao na. Maitao na mga tugang, digdi po. So, dai nagpapabaya sa tuya pong gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur, maski mayo na siya duman sa Congress. Perming iniisip ninda kung paano po matatabangan sa tuya pong mga senior citizen, sa tuya mga lula and lolo. Iyan ang maray na leader. Iyan ang maray na leader, maski ba mo nga trabaho, taigwa kang nawalat duman, nagpa-follow up. So pinapollow up iyan kan mag-aramang Villaforte. Asin nahihiling man yato kun gurano kapadangat kan na pamilya Villaforte kan mag-aramang Villaforte sa tuya pong mga senior citizen digdi po sa laog kan Camarines Sur. Mayo po kayo ninduda. Mayo po ninduda na talagang grabe po na pagpadangat kan pamilya Villaforte sa satuya pong mga senior citizen. And haros gabus na pangangaipo kan mga senior citizen iyan mga tugang haros tinatao kan pamilya Villaforte tanghani na si mga pangangaipo ninda mga tugang masustiniran asin maipaabot po sa sainda. So arog po kayan kapadangat kan pamilya Villaforte ang mga tugang yato na mga senior citizen nangurog na ito pong medyo dainang gayo nakakairo. Bueno, partner, inabot na naman kita ni na oras ni na pamamaaram digdi po sa laog ka na programa duman sa mga kababayan ta, mga tugang. Inabot na naman kami ni na oras digdi po sa programa nga papitik-pitik lang. Mga tugang, duman sa mga kababayan ta, sa pangarang ka na sa tuya pong nakaibanan dyan sa engineering department, nakaibanan ta dyan si Pastor Serge Marmol, asin man siyempre kaibanan tama na mga tugang si Sir Stephen Pabis, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Sa indo po gabos, maray na aga mga tugang sa satuyang mga parantabay. Sana okay na ang pangutuan ka na sa tuyang mga parantabay. Duman po sa mga padagos na nagdadangog digdi po sa tuyang programa. And anon masiram na pangutuan na tabi pastor ngunyan. Anon masiram na pangutuan maluto patapos kung gusto mong makalibre tipo partner pati sabaw libre libre paan tubig may tagaugas pa pastor kaya kung gusto mong makalibre magduman ka sabihin mo maghapot kago na sa karinderiya po ngantig anti po may bayad mayo ngaya an sabaw po mayo ngaya an tubig po mayo sige po order ko na yung gabos mayo libre partner duman na lang po ngantig ko sa tipo patapos sabaw tubig so libre na ang pangutuan pastor po libre ba yan tipo mga tugang bago kita magpaaram pasalamat kita sa mahal na Diyos asin uya po ana sa tuyang deliberate. Mula sa awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magalak at magagalak dito. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang. Ako po si Pitik Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi